Okay mga kababayan, no? Si Donald Trump ang presidente ng Amerika. Si Uncle Sam What? direktang pinagbantaan, direktang pinagbantaan si Xi Jinping. Si Xi Jinping, ito yung makulit na presidente ng incheck ng China. Talagang sobrang nakakakilabot to, no? Biro mo naman, presidente ng Amerika ni Uncle Sam. Ewan ko na lang kung di pa tumiklop to. Pag di pa tumiklop to, si Xi Jinping. So, mga kababayan, no? Itong ating bibigyan ng reaction video. So, ito yung mainit ang balita ngayon, no, sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na West Philippine Sea na talagang atat na kunin ng mga singkit itong ating West Philippine Sea. Okay, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please guys, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, please, paki-subscribe din kay Melbs Castle. So, sa kanyang video to na ating bibigyan ng komentaryo at mainit na reaction. Okay, no? So, umpisa na natin. President Donald Trump direktang pinagbantaan ang China. Kung hindi, titigil ang China na kalabanin ng US at kaalyado nitong bansa tulad ng Taiwan, Australia, Japan at Pilipinas. Papatawan ng China ng pinakamabigat na sanksyon. Iyon, tindi. Ang 100% dagdag na taripa. Iyon. Kabuuan o sumatotal na 155 total tariff increase. Gerang pang-ekonomiya nga ang labanan, hindi gerang militar. Inaasahan niyang ito na ang pinakamabigat na sanksyon sa kasaysayan ng mundo. China's paying. Paktay. Paktay kayo mga inchik. Mas lalong matindi sa gera to yung gagawin ni Uncle Sam. Ang gagawin ni Uncle Sam tungkol sa ekonomiya, economic, kumbaga pababagsakin ni Uncle Sam ang ekonomiya ng China. Mas matindi to. Mas matindi sa gera to. Kaya ewan ko na lang tong Xi Jinping na to, no? Pag di ka pa sumunod at di ka pa nakinig kay Uncle Sam, patay ka. 55% and a potential 155% come November 1st unless we make a deal. And again, they will threaten us with rare earths. I don't think they're threatening us too much right now. But they could do that, but I threaten them with something I think is much more powerful, and that's tariffs. Because at a certain point, they will not be able to do any business with us. At a certain point, if they pay enough tariffs, it's almost like saying, we don't want to do business with you, but it's probably nicer. Saying you're going to pay 158, 157% tariff is a nicer way of saying that we don't want to do business with you. And if they don't do business with us, I think China's in big trouble, I'll be honest with you. I think China is, I don't know that they even make it. I really do. I believe that they're in big trouble. And I don't want them to be in big trouble. I want them to do great. I want them to thrive. But we have to thrive together. It's a two-way street. I think when we finish our meetings, and it's going to be a big deal. Look, I'm meeting with a lot of other countries, but this seems to be the one that people are very interested in. I think when we finish our meetings in South Korea, China and I will have a really fair and really great trade deal together. Dagdag pang babala ni Trump kay Xi Jinping, huwag nang subukan pang lumaban ng China dahil pagsisihan nila pag kinalaban nila ang Amerika. Yung mga gantong babala ni Trump ang pumipigil sa China ng sakupin ang Taiwan at Bajo de Masinloc. Tignan nyo, mag-iisang buwan na simula noong inanunsyo ng China magtatayo sila ng nature reserve sa Scarborough Shoal. Isang buwan na wala pa din ginagawa ang China. Bantay sarado ng US Navy. Kumpiyansa nga si President Trump na walang gerang mangyayari dahil takot daw ang China. Hindi din daw sasakupin ng China ang Taiwan.
kundi makikita nila ang mas malakas pa na bomba kaysa sa ginamit na bomba sa Iran. US daw ang may pinakamalakas na armas sa pandigmaan sa mundo. Kaya mas mabuti na daw kay Xi Jinping kung rerespetuhin nila ang US at susunod ang China sa nais ng Amerika. Itigil na ang pambubuli sa Filipino fisherman, ihinto na ang military drills sa Taiwan at Japan, at wakasan na ang agresibong maniobra sa Australia tuwing dadaan ito sa South China Sea. The United States is the strongest military. Tingnan nyo naman ha. Matindi talaga to pag nagsalita to si Uncle Sam, si President Donald Trump ha. Tingnan nyo naman. Talagang pag hindi pa to nakinig at sumunod to si Xi Jinping ng China, paktay ka. Tingnan naman ha, direktang pinagbantaan ni Uncle Sam si Xi Jinping na huwag nang lumaban kundi may kalalagyan sila. Matindi talaga. Tingnan nyo, isang buwan na, di ba? Hindi pa nagtatayo ng nature reserve. Sila nga nagsabi na yung baho, di ba, sunlok daw. Gagawin nilang nature reserve kunwari ng China. Ayun na, tingnan nyo hanggang ngayon kasi nga takot naman to. Talagang sinabi ni Uncle Sam ni President na Donald Trump sa kanyang bibig na itong mga China na to, itong mga inchik na to, talagang duwag to. Hanggang bunganga lang talaga hanggang bunganga lang talaga. Kaya mo taya nga tingnan nyo, kakalabanin ng China ang ang Amerika. Nako, para lang silang langaw itong mga China na to, no? Military power in the world by far. It's not even close. Not even close. We have the best equipment. We have the best of everything, and nobody's going to mess with that. And I don't see that at all with President Xi. I think we're going to get along very well as it pertains to Taiwan and others. Now, that doesn't mean it's not the apple of his eye, because probably it is. But I don't see anything that way ahead of China militarily from the standpoint of the sophisticated weapons. We have weapons that a lot of people don't even know about it. I got them started 4 years ago. I rebuilt the military 4 years ago, fortunately, because Biden didn't do anything but give a piece of it away. We have a tremendous power, and that's the power of tariff. And I think that China will come to the table and make a very fair deal, because if they don't, they're going to be paying us 157% in tariffs. Right now, they're paying 55 to 57%. We'll see what happens. I said, if we don't make a deal, I'm putting on an additional 100% on November 1st. Wala kang paligoy-ligoy si President Tingnan Trump nyo. sa pagbabanta nito. Ang tanong, papalag kaya si Xi Jinping sa mga balang binitawan ni Trump? Ano sa palagay nyo? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Xi Jinping, pumalag ka na. Pumalag ka na sa Amerika kay Uncle Sam. Ewan ko na lang kung anong mangyayari sa'yo, kung saan ka pupulutin ang bansang inchik. Bansa ng mga inchik. Kawawa lang talaga. Nagmumukhang kawawa talaga si Xi Jinping, no? Talagang gustong-gusto nilang parang gusto nilang umangat sa Amerika sa buong mundo. Pero hindi parang hindi mangyayari 'yon. Maawa ka naman Xi Jinping sa inyong mga mamamayan. Ikaw lang makulit na presidente talaga. Ay nako, sige no, pwede rin kayo magkomentaryo diyan mga kababayan, no. So kung ano inyong mga saloobin diyan tungkol kay Xi Jinping na 'yan, no? Okay, no? So hanggang dito na lang tayo mga kababayan, no? Kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please like and subscribe na lang muna tayo bago tayo magtapos. Nang sa gano'n, ma-update pa kayo tungkol sa mga nagaganap sa West Philippines, lalong sa mga inchik na yan, no? Okay, no? Maraming salamat.